Dapat bang talian ng mga Kristiyano yung mga diablo, mga bad spirits, mga demons? Dapat ba ng mga Christians igapos o talian sila? Sa pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 daily devotions. So yung topic po natin ngayon ay binding and loosing. Binding and loosing. Now, para po mas maintindihan natin tong binding and loosing, gusto ko po munang ibaling yung attention natin sa iba't ibang mga kultura ng mga churches dito sa Pilipinas. Ako po, sa tagal ko na sa ministry, ang dami ko na experience, iba't ibang culture, maraming best ko na napakinggan yung mga panalangin na tinatalian yung diablo, no? Talian yung demonyo, talian yung diablo, igapos yung kanilang mga kamay para hindi sila makakilos. Now, para sa akin, in my opinion, okay lang naman ipanalangin yon. Pero ang tingin ko, kapag ang kinukuha na verse ay nagmumula rito sa Matthew chapter 16 verse 19, I think maling-mali yung context, maling-mali yung application ng mga talata. Now, sabi po kasi ni Jesus Christ dito kay Pedro, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Sa ibang translation po niyan, ang talian mo sa lupa ay tatalian din sa langit. No? So, ano ibig sabihin ba ng whatever you bind on earth shall be bound in heaven? Now, yung binding and loosing po, para mas maintindihan po natin, ito po yung concept po na yan. These terms were part of a Jewish rabbinic teaching and were used to describe the authority to make decisions about what is permitted or forbidden under God's law. Jesus applied this concept to church discipline. Kaya po dito sa verse natin na ito, pag binasa niyo po sa next chapter, no, yung the following chapters, sa Matthew chapter 18, ito po yung patungkol sa disiplina sa church. So yung binding and loosing dito na binabasa natin dito, wala po itong kinalaman sa mga demonyo o sa mga pagtatali ng mga evil spirits. Minsan kasi, ito kasi madalas itong naaabuso na para bang ang sinasabi ni Jesus Christ dito ay, talian yung mga demonyo. Wala naman sinabi ritong talian yung mga demonyo Ang binding and loosing po ay may kinalaman sa pagdidisiplina sa church. So ipaliwanag po natin mabuti. Dito po sa Matthew chapter 18, pag merong isang mananampalataya, kapatid mo sa pananampalataya nagkasala, sabi rito, may kasalanan siya sa'yo, lapitan mo yung tao na yun. I-correct mo, i-rebuke mo, sabihin mo kung ano yung pagkakamali niya. Pag hindi siya nakinig, magsama ka pa ng isa. Pag hindi pa rin siya nakinig, sabihin mo sa church. No, meron ka ng witness, hindi pa rin nakinig, sabihin mo sa church. And then, sabi dito sa verse 17, if he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Sa Tagalog po, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Huwag mo na siyang ituring na mananampalataya o kapatid mo sa pananampalataya kung ayaw niya rin lang makinig sa mga pagtutuwid, sa correction. And then, pakinggan niyo po yung kasunod na sinabi ni Jesus. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ibig sabihin po nito, kung pupunta po tayo sa background, medyo mahabang talakayan po ito, pero sa-summarize ko lang po. Sa time po kasi ni Jesus Christ, part yun ng Jewish rabbinic teaching, na ang thinking ng mga rabbis o tagapagturo ng kautusan during that time, sila yung may susi sa pag-i-interpret ng kautusan ng Diyos.
Kaya po sinabi ni, ni Jesus kay Peter, Peter, bibigay ko sa iyo mga susi sa kaharian ng langit. Nakita niyo po yung verse natin kanina, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ibig sabihin, kayo mga apostol ko, ikaw Pedro, hanggang kila Apostol Pablo po yan. Pero during this time, si Peter po yung kausap. Bibigay ko sa yung stewardship. Parang ganito po yan. Pag meron kang bahay, umalis ka, iwan mo yung susi mo doon sa iyong katiwala, no? So, hindi siya may-ari ng bahay, katiwala lang siya, pero siya yung may hawak ng susi. So, dito, ang may-ari ng kaharian ng langit ay ang Diyos. Pinagkatiwalaan si Peter, Peter, you're the steward of the kingdom of God. Ikaw yung katiwala. Ikaw yung mamamahala sa pamilya ng Diyos. Now, pag merong problema sa church, ikaw yung aayos niyan, yung mga leaders ng church. Kaya po, ito, patungkol po sa disiplina eh. Pag merong isang taong nagkakasala, nagpapatuloy sa kasalanan, tandaan natin yung mga leaders ng church, they have the keys. Meron sila yung pinagkatiwalaan, sila yung katiwala at sila yung nangangasiwa sa iglesia. At kung anong mapagkasunduan nila, sabi dito, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Kung ano man ang ipagbawal nila dito sa lupa, ipinagbabawal na rin sa langit. At kung ano ipahintulot nila dito sa lupa, ipapahintulot na rin sa langit. Kumbaga pag dinidisiplina nila isang tao at sinabi nilang, okay, hindi ka na namin tuturing na kapwa namin mananampalataya, yung pagdidisiplina na yon ay pinahintulot na rin sa langit. At kung ano ipagbabawal nila sa iyo, ipagbabawal doon yung mga rules and regulations sa church, yun na rin yung ino-honor ng Diyos sa langit. Kaya, sabi dito kung anong pagkasunduan nyo dito sa lupa, para lang madisiplina yung mga mananampalataya, i-honor yan sa langit. Kaya tayo mga nagkakasala at ayaw magpakorek, matakot tayo dapat. Kasi kung anong sinasabi nila ng mga nagko-correct sa atin, under the authority of God, matakot tayo kasi ginagawa nila yun para sa Panginoon. At ginagawa nila yun with the authority of God. Kung anong sinabi ng leadership ng church natin, kung alam, talaga naman nagkasala tayo, kung ano yung pinagkasunduan nila, pinag-usapan nila para madisiplina tayo, yun na rin ang pinagkasunduan sa langit. Kaya po, pag binasa niyo po rito, John chapter 20, verse 23, sabi ng Panginoon Jesucristo sa iglesia, if you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you withhold forgiveness from any, it is withheld. Subalit ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Napakabigat po, no? Si Apostol Pablo naman sa 1 Corinthians 5:5, sabi rito, you are to deliver this man to Satan. Isang taong ayaw magpatuwid sa iglesia, pilit na kinakasama yung stepmother niya. Nagkakaroon siya ng intimate relationship. Ayaw makinig sa iglesia. Sabi ni Apostol Pablo, ibigay nyo na yan kay Satanas. Yung act na ibigay nyo na yan kay Satanas, yung tao na yon, kung ano yung pinagdesisyonan ng mga apostol, pinagdesisyon na rin sa langit. Kaya ganun po kabigat. 1 Timothy chapter 1 verse 20, sabi ni Apostol Pablo, ipinaubaya ko na sa kapangyarihan ni Satanas, yan si Himeneo at si Alejandro. Ito po yung mga example po. Now, ang pinaka-concrete example po nito ay sa Acts chapter 15. Yan, nilagay ko po rito sa mga listahan ng mga talata natin. Acts chapter 15. Ito po yung mga nagkasundo yung mga apostol kung anong gagawin sa mga Gentile believers. At kung ano po na pagkasunduan nila, yun na rin ang pinagkasunduan sa langit. At kung ano yung pagbawal nila, yun na rin ang ipinagbawal sa langit. Mahaba pong talakayan yan, aralin niyo po yung mga verses na nakalagay po dito. Now, ito po yung mga puntos natin. Number 1, the keys of the kingdom represent stewardship. Ibig sabihin, yung susi ng kaharian na sinabi kay Pedro, ito, bibigay ko sa mga susi ng kaharian ng langit. So ito po ay, ibig sabihin ito stewardship. Yung mga leaders ng church pinagkatiwalaan ng mga rules and regulation, yung pag-interpret sa Bible, pinagkatiwala sa kanila. Kaya kung paano nila aralin yon at i-apply sa konteksto ng pagdidisiplina sa mga miyembro ng iglesia, kailangan po nating i-honor yon. Number 2, binding and loosing refer to church discipline. Yung binding and loosing po, hindi po yan para sa mga diablo na
Pwede mo naman ipanalangin yun kung gusto mo, no? Pero hindi naman yun yung tinutukoy dito na binding and loosing. Patungkol po ito sa church discipline. Ibig sabihin ng binding, kung ano yung pinagbawal, loosing, kung ano yung pinahintulutan. Number 3 po, God deeply values the purity of His church. Yun po yung ibig sabihin ng context na pinag-aaralan natin ngayon. Na yung Diyos natin, gusto niya yung church maging pure. Kaya po, yung church leadership, yung mga liderato ng church, sila yung pinagkatiwalaan na i-correct yung mga members ng church. Pero hindi ibig sabihin nun, yung mga leaders ng church, parang boss sila, no, na sila lagi nasusunod. Actually, yung mga members ng church, dapat i-rebuke din yung mga leaders nila pag mali yung mga leaders nila. At pwede rin magkasundo yung mga members ng church na disiplinahin yung pastor nila na pasaway. Pwede po yun, no? Kasi lahat po tayo accountable sa Diyos. Remember, God deeply values the purity of His church. Now, ilan po sa mga application na dapat nating gawin? Number 1, avoid binding and losing spiritual powers. Meron pong spiritual warfare sa iba't ibang mga talata sa Bible. Pero as far as this context is concerned, hindi po yan patungkol sa talian ng dyablo, no? Ito po yung may kinalaman sa pagdidisiplina sa mga kapatiran na nagpapatuloy sa pagkakasala. Number 2 po, be open to correction from fellow Christians. Kapag ikaw ay kinorek ng kapwa mo mananampalataya, tapos nagsama pa ng isang testigo, hindi ka pa rin nakikinig. Sinabi na sa church, hindi ka pa rin nakikinig. Tandaan mo, matakot ka. Kasi pag yung church na ang lumapit, again, sabi po ni Jesus Christ sa mga alagad niya, basahin ko po sa inyo yung isang verse, no? Alam niyo po yung verse na, for where 2 or 3 are gathered in my name, there I am among them. Madalas po natin kinukot yung verse na yun, kaso mali yung interpretation natin Nung sinabi ni Jesus Christ na, for where 2 or 3 are gathered in my name, there I am among them, ito po ay konteksto ng pagdidisiplina. Pag nilapitan ka, kinorek ka ng kapwa mo mananampalataya, nagsama pa ng isa, sinumbong ka na sa church, yung nag-gather na yon, nagtitipo na yon, nandun sa kalagitnaan nila ang Diyos. Kaya magpakorek ka na. Dahil ang kinakalaban mo, hindi na yung mga tao na yun, kundi ang Diyos na. Ang sinasabi ng Diyos, I am with these people. Pag mali ka, magpakorek ka na. And number 3 po, submit to the leadership of your church. Tayo mga membro ng church, mag-submit po tayo sa mga liderato ng church. At kung ikaw naman leader ng church, ikaw ang nagkakasala, o meron kang ginagawang mga mali, magpakumbaba ka na rin. Magpakumbaba na rin tayo at sabihin natin, hindi lang membro ang nagkakamali, pati mga leaders ng church, madalas nagkakamali rin. So, submit to the authority or leadership in your church. Lalo na pag alam mong mali ka, pasakop ka na lang. Magpakumbaba. At magpatuwid. So, avoid binding and losing spiritual powers as far as this context is concerned, na tinatalakay natin na binding and losing. And number 2, be open to correction from fellow Christians. Maging humble tayo. Maging handa tayong magpatuwid sa ating mga kapwa mananampalataya. Remember this, mga kapatid. Pag alam mo nang mali ka, tinutuwid ka, huwag ka na mataas pa. Dahil sabi sa Biblia, for where 2 or 3 gathered together in my name, there I am with them. Pag kinalaban mo sila, kinalaban mo na rin ng Diyos. Lalo na pag alam mo mali ka at tama sila. So be open to correction from fellow Christians and submit to the leadership of your church. Now, para po sa ating discussion, why should we be humble and open to correction from fellow Christians? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin, kasapin natin si Lord right now. Father in heaven, thank you for entrusting us with the keys of your kingdom. Help us to be faithful stewards, aligning our actions with your will. Teach us to honor the discipline you've established in your church and to seek purity in our lives and community.
Give us humility to accept correction from others, and grace to follow our church leaders as they follow you. Protect us from misusing spiritual authority, and remind us that you are the one in control. Help us to love your church as you do, and live in a way that glorifies you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Sister Juvie. Maraming salamat po sa iyo, kapatid, sa pagiging supportive dito sa ating gawain. Now, kung kayo po yung mayroong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.